Mukhang nakikita at pinaniniwalaan na ng maraming mga foreign defense manufacturer ngayon, ang pagkaseryoso ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang hukbong sandatahan, kaya mapapansing marami sa kanila ang nag-intensyong magbukas ng mga production facility dito mismo sa bansa, dahil bahagi ito sa requirements ng ating AFP, sa anumang kumpanya na nais makasali sa mga parating na mga procurement projects. Mapapansin sa mga nakaraang mga acquisition ng ating AFP, ay mas unang nakakaalam ang mga defense manufacturer, kaysa mga leading news outlet sa ating bansa, kung ano, magkano, at ilan ang war equipments na kailangan ng ating AFP. Ito ay marahil dahil ang mga defense manufacturer, ay may maraming mga koneksyon sa loob ng ating Department of National Defense Administration, kaya mas una silang nakakaalam, kung may posibilidad ba silang makakuha ng proyekto o mga proyekto, mula sa ating hukbong sandatahan. At tila mas alam nila kung dapat na ba silang mag-umpisang manliligaw, at magtayo na kung ano ang mga kailangang itayo sa loob ng bansa, upang masigurado ang pagkuha sa nasabing mga pinaplanong proyekto, o kung kailangan ba nilang hayaan at huwag pansinin ang mga ito. Kaya base sa mga galaw ng mga defense manufacturer na ito, ay masasabi nating ang balitang 2 trillion na ilalaan ng gobyerno para sa ating hukbong sandatahan sa loob ng 10 taon, ay alam ng mga defense manufacturer na seryoso at totoo, at isang malaking tukakataon ito sa kanilang kumpanya, na makakuha ng mga proyekto mula sa Pilipinas. Tulad na lang nitong Navantia ng Spain, na isa sa mga leading warship manufacturer sa buong mundo, na nais umanong magbukas ng shipbuilding facility sa Bataan, at pati na rin ang ibang pang mga produkto ng kanilang kumpanya. Ang Navantia na ito, ay dati nang sumali sa frigate acquisition project ng Philippine Navy, ngunit sa kasamaang palad, ay natalo sila ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, na sila na nga ang gumawa ng ating dalawang Jose Rizal class frigates, at kasalukuyan pang gumagawa sa ating 6 na offshore patrol vessels at 2 corvette. Sa mga naunang mga balita, ay sinasabing mayroong 4 na malalaking barko ang nakaplanong bilhin ng Pilipinas ngayong Horizon 3, ngunit ayon sa pinakahuling balita ngayon, ay higit pa rito ang bilang na bibilhin ng Pilipinas, base sa panibagong list na isinumite ng Philippine Navy sa Pangulo, na sinasabing agad namang inaprubahan at pinirmahan, ilang buwan na ang nakakaraan. Sa susunod na mga procurement ng ating Navy ng mga kailangan nilang mga barko, ay inaasahan nating mas pagagandahin pa ng Navantia ang kanilang offer, at ang pagbubukas ng building facility dito sa bansa, ay isang napakalaki nilang hakbang nilang paghahanda, upang tuluyang maaga nila ang pinaghaharian sa kasalukuyan ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Bagamat masasabi nating medyo may kalaliman na ang naabot ng mga ugat ng koneksyon ng Hyundai Industries sa ating Philippine Navy. Dahil sa matagumpay nilang Jose Rizal class frigate deal contract. Ngunit ayon sa bagong pamunuan ng Department of National Defense, ang mga proyekto ngayong Horizon 3 ay hindi nakabase sa kung sino ang nauna, kundi kung sino ang makapagbigay ng pinakamagandang offer na nakabase din hindi lamang sa capability ng barko o mga kagamitan, kundi sa mga local production din at sa transfer of technology, na kinakailangan ng bansa sa ngayon upang tuluyang maabot ang pinapangarap nilang self-reliance defense posture. Matatanda ang ino-offer din ng Navantia, ang kanilang malakas na submarine, para sa submarine acquisition project ng ating Philippine Navy, at naayos pa nga nila ang proposed plan ng submarine base, na nakakagulat na sa Leyte umano itatayo, ibang-iba sa propose ng France at South Korea, na sa Luzon itatayo. Ayon sa Navantia, nais nilang maging kasing lakas ng Australia ang warship building capability ng Pilipinas, na tulad ng Australia ilang dekada ang nakakaraan, ay wala din itong capability na gumawa ng mga high-end and state-of-the-art warships. Ngunit ngayon, isa na ito sa leading warship manufacturer sa buong mundo, at ang Navantia ang nagdadala sa Australia, sa posisyon na ito. Bagamat napakaganda ng balitang ito, ngunit di rin maiwasang may magtataka at magtatanong, kung gaano ba karaming mga warships ang kailangang bilhin ng Pilipinas, at naisip ng Navantia na kailangan nilang mag-set up ng warship local production sa bansa, upang makukuha ang mga proyektong ito. Lumilitaw, na hindi lang warships building ang itatayo ng Navantia dito sa Pilipinas,
dahil kasama na rin ang pag-manufacture at repair ng mga warships main gun, tulad ng Otto Malaria, na ginagamit halos sa lahat ng kasalukuyang modern warships ng Pilipinas, at sa mga darating pa, dahil may license ang Navantia sa pag-produce at pag-repair sa mga ito. At higit sa lahat ay pwedeng gumawa o mag-produce ang Navantia ng mga air defense system ng Rheinmetall Defense dahil may lisensya din sila sa paggawa nito. Ang Pilipinas ay may maraming requirements ng mga air defense system ngayong Horizon 3, sa parehong gun-based at missile type na air defense system, at ayon sa ating Department of National Defense, ang pag-procure ng mga kagamitan ngayong Horizon 3, ay kailangang kasama ang local production dito sa ating bansa, kaya may sense ang plano na ito ng Navantia. Kaya naman, ang pagpustura ng Navantia dito sa ating bansa, ay tunay na magbibigay sa kanila ng malaking advantage upang makakuha ng mga proyekto hindi lamang sa mga warships kundi pati na rin sa mga air defense system at mga warships main gun. Ang pinakaunang air defense system ng Pilipinas ay ang Spider Air Defense System na gawa ng Israel, kaya maaaring masasabi natin na may malaking advantage ang Israel na sila pa rin ang makakuha sa mga susunod pa ng mga air defense requirements ng AFP, ngunit kung ang Rafael Advanced Defense Systems ng Israel ay hindi magbubukas ng local production dito sa Pilipinas, ay malaki ang chance na makukuha ito ng iba tulad nitong Navantia, sa kanilang mga Rheinmetall Air Defense System. Ang Asian Defense and Firepower Corporation Company ng Pilipinas, na siyang representative ng Navantia sa bansa, ay may malaking pagkakataon, na unang mabubuhusan ng mga technology transfer mula sa Navantia, kung sakaling mag-venture ito sa shipbuilding, warship main gun, at air defense manufacturing. Ang mga defense company na mula sa Portugal na sinasabing malapit na ring magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas, ay nais ring makipag-partner sa mga local manufacturer ng ating bansa, at gusto rin makakuha ng bahagi sa 2 trillion pesos na ilalang pera ng gobyerno para sa AFP. Pati na rin ang mga kumpanya na mula sa United Kingdom, na gumagawa ng mga armored vehicles at iba pang mga military support vehicles, at ang isang kumpanya mula sa Germany, na gumagawa ng mga air defense system, at mga air-to-air and air-to-ground missiles, ay nais din na mag-establish ng manufacturing facility dito sa ating bansa. Isang matalinong hakbang din ang pag-umpisa ng gobyerno, sa pagpalakas ng steel industry sa bansa, dahil sa oras na lumakas ang warships and air defense manufacturing na ito, ay kakailanganin nila ang malakas at matatag na steel manufacturing ng bansa, para sa mas magandang profit ng kanilang kumpanya, at makakaenganyo pa sa marami pang mga foreign defense company na mamumuhunan dito sa bansa. Ang bansang may malakas na defense industry, ay lumalago ang ekonomiya, at mas lalo nitong masusuportahan ang pangangailangang pinansyal, sa pagpapalakas ng kanyang hukbong sandatahan.